Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, tinapos ang karira, napakagaling magtanim. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ng mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Ito pong isang political analyst na si Lito Banayo, mga kababayan. Sinasabi niya po dito na 2028 political survival may spare, no? VP Sara Duterte from impeachment. Senators wants to win or wants to survive 2028. Political strategies pala mga kababayan, hindi pala analyst, no? No, okay. Political strategies, Lito Banayo told Billionaire News channels, okay, on point that Vice President Sara Duterte likely acquittal stems from senators safeguarding their re-election chances, particularly those reliant on Mindanao and Visayas votes. Yan mga kababayan. Tapos sinasabi, yan nga yan yung hirap no? Kitang-kita na nila na ganito talaga ang mangyayari, no? Na gusto talagang makasurvive ng ilang mga senador, no? Lalo na yung mga tatakbo sa 2028, no? Pero itong si Dilima, sinasabi may pagkabayas di umano ang mga senador. It is up to the senators, di ba? Bakit mo naman sila, kayo nga sa House of Representatives, hindi naman kayo sinasabihan ng mga senador na ang bias nyo naman, di ba? Pinagtutulungan nyo na yung vice presidente. Wala kayong narinig na ganon. Not unless kung talagang nasa Duterte block yun. Di ba? Oo. Kaya nga mga kababayan, itong impeachment na ito ay malaki po talaga ang tsansa na hindi po talaga magtagumpay. No? Ayan, ay base sa sinasabi dito ni Sir Lito Banayo, no? Na kailangan ng political survival ng mga senador. Alright? Ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan? Comment nyo na lang po. At eto pa, pasadahan din po natin itong balita wherein ito ang sinasabi ko no? Si Dilima ayaw talaga paawat. Sabi po ni Dilima, may sariling bersyon ng konstitusyon. Binakbakan ni Dilima sa BP Sara impeachment. Okay? Sabi po dito ni Dilima, may Chis Escudero version na talaga ang 1987 Constitution ibang-iba sa original. So ito lang naman ang masasabi natin, no? Bilang ordinaryong Pilipino at bilang tagapakinig sa mga balita, maging offline man or maging online news. Ito po, no, Dilima, no? Bakit ayaw mo pang tumigil? No? Kung mali po ang ginawa ng Senado sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero, di dapat gumalaw na po ang Korte Suprema, di ba? Gumalaw na po ang Supreme Court, no? Kung mali po ang ginagawa ng ating mga senador, dahil hindi naman siguro papayag, no? Ang Supreme Court naggaguhin ang ating konstitusyon. Hindi naman po gumalaw, hindi umaksyon doon sa kanilang pagre-return ng impeachment of articles diyan sa Kamara. So meaning, mga kababayan, no? It is in the Constitution and it is in the law. Or rules, mga karibin natin. Di kung may problema ka, maghain ka ng maghain ka ng reklamo sa Supreme Court. Huwag puro dada sa sa mainstream, sa social media, no.
ang hirap dito kay Dilima, papansin ng papansin. Baka yung pagbawi ng acquittal, 'di ba 'yon? 'Yun, 'di ba? 'Di ba baka yung pagbawi ng acquittal mo, baka matuluyan niya sa sobrang daldal mo, 'di ba? Papansin ka ng papansin eh. Sabi nga nung nakalaya pa lang si Dilima, kwento ko lang kaunti mga kababayan, 'di ba? Sabi po ng ating mga kababayan, nung kalalaya lang ni Dilima tapos puro tirada agad sa Duterte. Sabi ng ating mga kababayan dapat dito magpahinga na lang, 'di ba? I-enjoy na lang yung kanyang natitirang buhay kumbaga, 'di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan dito kay Dilima? Walang humpay, okay? Ang kanyang masigasig na damdamin, okay? Para kay hindi ito para kay Chis Talaga si VP Sara po ang target nito kasi gustong-gusto po nitong makaganti kay former President Duterte by impeaching Vice President Sara Duterte. Okay? Pero I think hindi po ito magtatagumpay mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at etong magaling magtanim. Sabi po dito ni Sir Hugalbot, sabi niya po dito, magtanim ay di biro. Oo nga no? Tanim victim. Yung isa sino ito itong sa ICC, si Conte, no? Tanim victim. Sino bang itinanim nito? Isa lang po sa mga itinanim nito si Aling Sheila, 'di ba? Klarong-klaro. Dito naman, tanim witness naman sa Senado, si Risa Hontiveros. Si alias Rene naman po ang kanyang itinanim. Bumaligtad ngayon sa alias Rene, mga kababayan, sapagkat nanganganib ang kanyang buhay. Nako po. Mahirap talaga ang magtanim. Magtanim ay di biro. Sapagkat iba po ang kanilang itinatanim, mga kababayan. No? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Do you agree, no? Na itong dalawang ito, si Conte at Hontiveros ay tanim victim at tanim witness. Nako po. Ito po ay base mga kababayan sa mga lumalabas na mga balita, no? Kay Conte kasi, tanim si Aling Sheila. Dito naman, tanim si alias Rene. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito sa mga magagaling? Dapat nga, itong dalawang ito, kunin po ito ng Department of Agriculture. Magaling po magplanting, mga kababayan. Magaling magplanting. Ani agad dito ang Department of Agriculture. Nako, gawin nyo na itong mga undersecretary. Magagaling itong si Conte at Risa Hontiveros magtanim. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si biruin mo mga kababayan. Di ba sabi nila 30,000, no? Ang kanilang ang AJK victims. Pero dito sa balita ito, mga kababayan, 4 na witness laban kay former PRRD pinoprotektahan ng gobyerno. Bakit 4 lang? Diba? Akala ko ba 30,000 plus? Kahit 1,000 na lang yung makuha nyo sa 30,000 plus na yan. Malaking bagay na yan. Pero kung 4 lang ang pinoprotektahan, hindi ba ito unfair sa ibang testigo or sa ibang witness, sa ibang AJK victims? Okay? Nasa protection umano ng gobyerno ang 4 na witness para sa kaso ni former President Duterte sa ICC. Kinumpirma ni Remulla na hinihiling ng ICC sa gobyerno bigyan ng proteksyon ang mga witness. Teka lang. Malaking question mark ito. Sinasabi ninyo, di ba, that we are not a member of the ICC. So meaning mga kabayan, there is no such so-called jurisdiction, no? Pagdating po sa Pilipinas. Kasi wala Pero bakit ngayon, inuutusan ng ICC ang ating gobyerno?
Hindi ba ito nakakahiya, mga kababayan? Yan ay opinion ko lang kasi 'di ba? We are not a member of the ICC tapos uutusan tayo ng ICC na proteksyonan nyo 'yan, 'di ba? Proteksyonan nyo. Oh. Tapos sasabihin nyo, ipaglaban natin ang soberanya ng ating bansa. Nako po. Not even an inch, no? Ay natin, isusurrender natin. Pero utusan lang pala ng dayuhang entity lang ito no? Institution. Hindi naman ito bansa na ICC. Okay? Utusan lang pala kahit hindi miyembro. Baka membro na tayo. Yun ang naiisip natin. Kung membro man tayo, dapat i-disclose nila yan sa public. No? That we are already a member of the ICC. Ano sa palagay nyo mga kababayan? May mali po ba dito sa hinihiling ng ICC na proteksyonan ang mga witness na ito? Without any jurisdiction in our country. No? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Remulla pa rin. Sabi niya po dito, mastermind sa mga nawawalang sabungero, ma-impluensya na, mapera pa. Nako. Sino kaya itong Sino kaya itong malaking taing ito? Tao pala na ma-impluensya at mapera. Okay? Pero teka lang. Balasahin nga natin itong si Remulla. Bakit kayo puro preskon hindi nyo nahulihin yan? Baka mamaya mga kababayan, sa sobrang preskon ninyo, sa sobrang papogi ninyo sa mainstream media, di ba? Nakatunog na itong ma-impluensya at mapera na suspect ninyo. Di ba? Yung mastermind na sinasabi nyo, ay mamaya, lumipad na yan sa ibang bansa, ay hindi nyo na naman mahuli. No? Tapos, utusan nyo na naman yung Interpol. Okay, huliin ito. Red notice. Nako po, mga kababayan, what I'm trying to point out, mga karibyo natin, sana, wag puro, minsan, unahin nyo naman yung gawa, tapos sabay pakita sa taong bayan para hindi kayo nabubulyaso. Eto, opinion lang ito ng ordinaryong Pilipino, di ba? Pero kung puro kayo papogi ng papogi, ay wala na. Tatakas na yan, di ba? Sa sobrang tagal ninyong gumalaw, makakatakas na naman yan. Or eto lang bigla lang pumasok sa isip mo. Baka binibigyan nyo lang ng oras itong mastermind. Baka binibigyan nyo lang ng oras to run away, kung baga. Di ba? Yan ay mga posibilidad. No? Anyway, ano po inyong masasabi dyan mga karibyo natin? Comment nyo na lang. At Remulla pa rin. Sabi niya po dito, ang bigat ng kalaban dito. Kasi ang perang yan, nakakapasok yan even sa judiciary. And that is one thing that we might have to talk with the Chief Justice about. Kasi mabigat ang pera ng isabong. Hindi ito basta-bastang kalaban. Okay? Natatakot po si parang ang lumalabas dito, takot si Remulla sa pera. No? Bakit ka naman matatakot sa ganyan kayo naman ang kukumpis ka, kumbaga. Kayo ang gagawa ng paraan para malipol yan, di ba? Bakit nga ba na si Remulla pag pera, no? Baka magkaroon ng temptation, ganun ba? Pero kung naisip ko lang mga kababayan, kung nabibigatan si Remulla sa pera ng isabong, no? Kung pwede nga lang ibigay mo yung kasong yan kay Speaker Martin Romualdez, ay hindi niya hihindihan yan. Pera kaya yan, mga kababayan, di ba? Pera po yan, bilyones trilyones nga yata yan, isabong na yan, di ba? Ibigay mo yan na kaso kay Speaker Martin, hindi niya yan hihindihan. Kung pwede lang, di ba? Pero hindi yata pwede. Pasensya ka na, Speaker Martin Romualdez, di ba? Hindi mapupunta sa iyo itong ito. Hindi mo maiimbestigahan
pwede niyong imbestigahan diyan sa ano, sa ulitin niyo pag-iimbestiga diyan sa ano, sa kamera. Eh di pera na naman, di ba? Okay, anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng opinion reaction itong balita ng Bilyonaryo News Channel na kung saan may tatlong naglalaban-laban para sa speakership ng 20th Congress. Romualdez, Frasco, and Benitez. Okay, pakinggan natin ang balitang ito. Ang three-way fight sa House Speakership sa 20th Congress. Bukod kay incumbent House Speaker Martin Romualdez, umuugong din ang mga pangalan ni na Congressman Toby Tiangco at Albi Benitez. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Si Cebu 5th District Representative Duke Frasco mismo ang muling nagpalutang ng ilang pangalang posible raw tumakbong speaker sa 20th Congress. Yan ay sina Navotas Congressman at Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco at Negros Occidental Congressman-elect Albi Benitez. Pero naging matunog din ang pangalan ni Frasco na kamakailan lang ay sinamahan si PBBM sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Dahil dito, naging usap-usapan ang pagnanais daw ni Frasco na maging House Speaker. Pero agad niya itong pinabulaanan. Dagdag niya, nananatili siyang nakafocus sa pagsuporta sa agenda ng Pangulo at tumulong para makamit ang national unity at development. Nanindigan din si Frasco na nararapat maging united at proactive partner ang Kamara sa paghatid ng meaningful at lasting change para sa mga Pilipino. Kung kaya't ang sinusuportahan niya raw para maging susunod na House Speaker ay si Tiangco o Benitez. Matatanda ang in-expel ng National Unity Party si Frasco dahil sa hindi niya pagpirma sa isang manifesto of support para kay Romualdez. Ayon kay Frasco, ang kanyang naging desisyon ay hindi para magkagulo. Naniniwala lang daw siya na the House of Representatives can do better. May shared frustration na raw kasi among Visayas and Mindanao congressmen sa pamumuno ni Romualdez. Pero taliwas ito sa paniniwala ni House Secretary General Reginald Velasco. I think it would be Speaker Martin Romualdez again, no? Based on the pledge of support that he has received so far. Based on reports kasi, Speaker Romualdez has received signed pledges of support, I think 285 already, of the incoming Congress. So, nobody can beat that at this time. Sa kabila ng lahat ng ito, sa aktual na halalan pa rin daw malalaman ang totoong pulso ng Kamara. Nakatak So yan mga kababayan, no? Pero sabi po ni Richard Gomez, no? Congressman Richard Gomez, mukhang panalo na naman daw di umano itong si Speaker Martin Romualdez, mananatiling speaker si Martin Romualdez. Pero sabi nga sa balita, sa actual na halalan pa rin natin malalaman kung sino ba talaga ang magiging House Speaker ng 20th Congress. Alright? Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.